So, kumusta mga boss? Welcome back na naman sa pinabagong video natin. So, ayun, medyo matagal ako hindi nakapag-vlog. Almost 2 weeks kasi medyo busy tayo. Pero ayun, for sure, babawi tayo ngayon kasi alam naman natin dry season na. So, I'm sure ako kaya andito ka sa YouTube channel ko kasi naghahanap ka ng idea or kung anong aircon yung nababagay sa'yo at kung ano man yung gusto mong bilhin. So, ayun, saktong-sakto po kasi sa channel ko. Yung video na to, ginawa ko to kasi meron sa aking nag-comment na eto. Shout out po kay kay Sir Mikoy Ganoy. Sabi niya kasi, "Sir, thank you po sa comparison video na ginagawa mo. Gawa po uli kayo ng video about sa mga aircon comparison." So yun, so yung video na to para sa iyo po to, sir. So yun, so dito gumawa ako ng video, dalawang brand lang yung ginawa ko and then siyempre dalawang modelo lang. Same sila, 1 horsepower comparison para mas mabilis lang yung video saka hindi kayo masyadong mahirapan. So ayun, simulan ko na kagad. So yung unahin ko dito is yung 1 horsepower ni Kundura. Yung modelo niya is yung WCON H009EE VC2, which is 1 horsepower siya. Tapos yung sa inverter na ginagamit niya is inverter basic. Kaya ibibigay ko sa kanya is 9 points lang kasi marami kasing mga technology, which is marami na kasing technology yung inverter. Tapos sa wattage naman is 910, which is bibigay ko is 9 points. Kasi mababa din naman, pero syempre hindi natin bibigyan ng 10 points siya. Yung cooling capacity niya is 10,000 kilojoules per hour. Bibigay ko dito is 10 points. Kasi mas okay ito, mas mataas yung cooling capacity niya. Tapos alam naman natin dito sa Pilipinas kasi pag dry season talaga, sobrang init. So mas okay yung mataas yung cooling capacity para ma-reach ka agad ng aircon yung temperature na sinet mo. Mas makakatipid ka kasi sa kuryente pag ganun po yung ginagawa ninyo. Tapos, dun sa refrigerant niya, is R14A yung ginagamit niya, which is ibibigay ko lang 9 points lang. Bakit po? Although sabihin natin eco-friendly naman yung R14A, pero meron kasing mas magandang refrigerant sa kanya, di ba? So yun mamaya makikita nyo. Tapos yung sa monthly consumption niya is nasa 1,200, which is ito estimated ni DOE. Kasi tiningnan ko po yung kanyang energy label, so yun, nasa 1,200 yung makukonsume mo pag ginamit mo to sa loob ng 9 hours na paggamit ng aircon. So yun po yun. Tapos, kaya bibigyan ko siya ng 9 points, di ba? 9 points. Actually, mababa naman yung monthly consumption niya. So 9 points yung ibibigay ko. Tapos, pagdating dito sa GWP, so ito yung tinatawag na global warming potential, which is halos magkarugtong to ng refrigerant. Yung GWP niya, yung meaning, meron pa rin siyang global warming potential na pwedeng makasira ng ozone layer. So, 2088. So, medyo mataas po yun. Kaya bibigay ko is 9 points yun. Tapos, dito naman sa energy label niya is 5-star yung rating niya, which is ayos yun. Kaya bibigay ko sa kanya is 10 points po. At the same time, ayun, sa wifi naman, so wala po siyang wifi. Basic na aircon lang talaga siya. So, hindi mo siya pwede makontrol sa using cellphone or kung sa malayo yung lugar ka. Kaya, 9 points lang. Doon naman sa filter niya, which is gumagamit siya ng antibacterial filter, bibigyan ko siya ng 10 points. Siyempre, para nakakapag-capture siya ng mga bacteria or yung mga dust, tapos yung mga viruses ng inyong kwarto. So, yun. Tapos si Kundura, yun. Naglagay ako dito ng energy saving plug. Yes, meron siyang energy saving plug, kaya ibibigay ko dito is 10 points. So, ano nga ba yung energy saving plug? So, yung po yung nila, yung parang technology kasi ni Carrier sa ni Kundura na yung saksakan ng aircon nila is meron ding saksakan ng electric fan. Na basta mag-timer ka sa aircon mo, tapos i-on mo lang electric fan mo, pag namatay yung aircon mo, kasi nag-set ka ng timer, automatically bubukas na lang yung electric fan, di ba? So, yun yung technology nilang maganda. Ay bibigay ko is 10 points naman. Doon naman po sa warranty niya is 1 year parts and labor, tapos 3 years sa PCB, and then 10 years po sa compressor, which is napakagandang warranty nun. Kaya ibibigay ko sa kanya is 10 points. So ayun, pagdating naman sa presyo, syempre nag-aabang ko ng presyo. So yung net price nito is nasa 23,999 lang. So napakababa na actually ng aircon ngayon. Pero syempre kung gusto nyo makamura, pwede nyo ako i-message actually or i-email nyo ako para mabigyan ko kayo ng suggestion kung saan kayo makakabiling mas murang aircon, and din may mga pa-previous pa. Diba? Try nyo ako yung message kasi nagre-reply naman ako. So yun. So yun lahat ng specs ni Kundura. Kung pagsusumahin ko yun, so out of 120 points, so yung nakuha niyang points is 114, which is mataas yun. Mataas yun. 114 yung points na nakuha niya. So yun lang yung kay Kundura, no? Kaya kung nagbabalak bumili ng Kundura para sa yung video na to, kasi halos dinemo ko na dito yung specs niya.
moving forward, dito na tayo kay Kulin, no? Yung modelo ng Kulin is yung CAG 100WCINB. So, si Kulin po is matagal na sa larangan din ng pagbebenta ng aircon at talagang kilalang naman po siya. So, ayun, 1 horsepower din siya na window type inverter. So, yung inverter type niya is yung ginagamit niya is yung full DC inverter. So, bibigyan ko siya ng 10 points. Kasi yung full DC kasi, mas maganda yan sa mga basic inverter. Bakit? Kaya siya sinabing full DC kasi ang ginagamit niya inverter module, tapos inverter pan motor, inverter compressor, so yun. Kaya siya tinawag na full DC inverter. Mas lamang siya sa other inverter na basic lang. Kaya 10 points yun. Sa wattage naman niya is 900 watts, 9 points ibibigay ko. Sa cooling capacity naman niya is 10,200, which is 10 points ibibigay ko. Kasi maganda yung cooling capacity niya, mataas yan. Yun ang kailangan natin sa aircon, mataas yung cooling capacity, lalo na dito na sobrang init na, no? Tapos sa refrigerant niya is R32 yung ginagamit yung refrigerant, which is bibigyan ko siya ng 10 points. Kasi yung refrigerant na R32, ito kasi yung pinakamagandang refrigerant ng aircon. Bukod sa fast cooling na, tapos energy saving pa, tapos ayun, eco-friendly pa. Yun. Monthly consumption naman niya estimated is 1,200, 9 points ibibigay ko. Halos same lang sila ng Kundura kanina. So yun, GWP 704 global warming potential, so hindi siya nakakasira ng ozone layer ng Earth. Kaya yung refrigerant niyang R32, sobrang eco-friendly niya. Okay na okay yun. Tapos dito naman sa energy label, meron siya 5-star rating na binigay ni DOE, which kaya ibibigay ko is 10 points. Kasi napakataas ang energy label niya. Wi-Fi naman, so wala rin siyang Wi-Fi, so hindi mo rin siya pwede makontrol ng mga smartphone. Tapos sa filter naman, so ayun, antibacterial filter din yung ginagamit niya, ibibigay natin dito 10 points din. Tapos sa energy saving plug naman is wala siyang energy saving plug, kasi yung energy saving plug kasi actually kila Carrier sa kila Kundura lang pala yun. Tapos kaya ilalagay ko dito is 9 points lang. Sa warranty naman 1 year parts and labor, tapos 5 years sa compressor, kaya syempre 9 points lang, mas mataas kasi yung warranty na binibigay ni Kundura. Tapos sa net price naman, ayun, 23,995, so 10 points to. Halos kapresyo lang siya ni Kundura. Kasi yung mga aircon kasi ngayon actually halos magkakapresyo din naman. Tapos overall dito, yung ibibigay ko sa kanya is 115 points. So yun, kung babalikan natin yung comparison ng dalawa, so lamang lang ng 1 point lang si Kulin versus kay Kundura. Kay Kundura kasi is 114 points, and then kay Kulin naman is 115 points. So again, disclaimer lang, nasa sa inyo po yun. Kung siyempre kayo masusunod kung anong aircon yung bibilihin nyo, malaya pa rin kayong makapamili dyan mga boss. So yun lang yung video ko. So kung gusto nyo meron kayong ipagawang video sa akin, lalo ngayon, kung mag-comment lang kayo dito sa comment section ko, and then gagawin ko ng video yan, isi-shoutout ko na rin kayo. So yun lang, napaka-easy lang video ko. Sana may natutunan kayo. Peace out.